mga lods, magandang araw po sa inyo lahat. For today's video po, pag-uusapan po natin ang itsura ng papaya ni Inday kapag marami ng nakaano. Alam nyo na yan, pero bago yan, kung hindi pa po kita subscribers, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo palagi sa mga bago kong upload na videos. So alam nyo ba lods na maraming klase or itsura ng papaya ng isang babae? So iba-iba po kami itsura ng papaya. Pero po, depende rin po kasi yan sa experience ng babae. Kaya po, nag-iiba ang itsura ng papaya. So, ang papaya nga po, Lods, na marami na nakalamas, no? Ang itsura po niyan, lawlaw na pahaba, no? So, mapapansin niyo, Lods, kapag po kayo nagka-jowa, no? Ang papaya, Lods, magkahiwalay siya, hindi siya magkadikit. Pahaba at lawlaw, no? Ibig sabihin, Lods, yung jole nakaturo sa babang ganon, sa lupa. Sino sa iyo nagkaroon ng jowang ganyan, na ang papaya ay lawlaw, pahaba, at yung jole nakaturo sa lupang ganon? So, masyado ng bagsak. So, kapag po ang isang babae ay ganyan yung papaya, no? Ang una pong dahilan po yan, Lods, no? Posible pong marami na pong anak yan at marami pong naka-live-in partner. O marami na naging jowa, ibig sabihin po marami na naka-gerger. Kasi po, Lods, ang papaya ng babae, no? Para rin pong petchay yan, no? Nalalaspag din po. So, kapag babae pong gumagamit o lumalamas, no? Nagiging ganyan po yung itsura. So, nalolosyang din po yan. So, proceed na po tayo sa pangalawang itsura ng papaya kapag marami nang naka-gerger or nakalamas. Malaki na mababa, no? Ito po yung malalaki ang papaya, no? Hiwalay at mababa. Yung parang siyang bagsak. So, iba po yung sinabi ko kanina, Lods, ha? So, mapapansin yung Lods sa babae, no? Malaki na yung papaya, mababa, bagsak. No? So, kapag po ganyan ang itsura ng papaya ng babae, Lods, ibig sabihin po, marami na rin nakagamit po niyan, no? Marami na nakaganon, nakamasa. So, kung titignan ninyo, parang sobrang lambot na, no? Parang baga sa imbutido ninyo, yung parang patay, no? Hindi siya matigas. So, ganun po yung tsura ng papaya kapag marami nang nakagamit, no? Marami nang nakahawak. So, punta naman po tayo sa itsura ng papaya kapag konti pa lang nakalamas. Bilog pa tayo, magkadikit, no? Mapapansin ninyo, Lods, ang papaya, bukod sa magkadikit siya, no? Medyo magkalapit siya. Bilog na bilog siya. At patayo, no? Ibig sabihin, Lods, yung jollen, no? Nakaturong ganyan sa inyo. Parang mata. So, bilog, yung jolly, nakaturong ganon, no, patayo. At magkadikit, no? Ibig sabihin, hindi siya magkahiwalay. Kapag mapapasin ninyo, Lods, pag tinanggalan niyo po ng saplot yan, magkadikit po siya, hindi po siya masyadong hiwalay na ganon. Kung baga sa mata, maganda po siya, hindi siya diling, ganon. So, ganon po yung tsura yung papaya ng isang babae kapag wala pa po masyadong naka-gerger. So, proceed na po tayo sa itsura number 2 na konti pa lang nakakahawak. Magkahiwalay pero maliit, no? Mapapasin ninyo, ito po yung mga tipo ng papaya na kapag tinanggalan ninyo ng cover, no? Magkahiwalay siya pero napakaliit lang. Pero tayo pa. So, sa madaling salita, mga Lods, sila po yung tinatawag na turon, no? Babaeng turon na, kunyari, naligo, retapos ng tuwalya, and then wala man nakaumbok-umbok, turon po yung tawag doon. So, kapag ganyan po ang babae, Lods, ibig sabihin konti pa lang naka-gerger niyan. So, yan nga po yung itsura ng papaya kapag konti at marami na ang naka-gerger. So, hanggang dito na lang po tayo, mga Lods. I hope you learned something new in this video. More videos to come. So, stay connected and see you again to my next video. God bless. Bye-bye!